It's April. Um, April, ano nga ba? April 27. Ayun, April 27. 5:52 ng hapon dito. Shot lang tayo. Yung gin nilipat ko sa bote. Kasi hindi na ako sanay nung may chaser. Ako nalalasahan ko yung alak. So, tapos mangga. Ganyan ang ganyan ang mga sugo. Sugo. Joke lang. So, maraming mga siraulo dito sa bukid na ginagawa tayong gago. At hindi ko alam kung mga dating danto o mga iglesia. Kasi nga may kasundo sa pagkakabatid ko lang na may kasunduan tumputangin ng dating dana to, iglesia yata, na ito nga yung babaliwin tayo dito. Kaya nung 2010, tagal na, no? 2010, 2012 yata yun. Nandun pa ako sa Santo. Parang sinasay ko ako ng tatay ko. Meron to. Yung ginaganon ba ako? Parang nakaka-bad trip na kumbaga ginagawa kang siraulo. So hindi ko mawari na talagang hindi ko lubos maisip na nagawa nila sa akin to na gawin tayong baliw, gagawin tayong siraulo. Doon dahil nga doon sa may mga kasunduan na pinatatakbo ng mga putang inan to. Na para daw kuno hindi galawin o para daw putang ina, nakikipagpatayan tayo, kita mo ilang away ang inano ko rito sa Cavite. Ilang away ang hindi lang ako makaporma talagang awit. Kaya nga ako nandito sa bukid, nagtitiis ako dito sa bukid. High blood ako doon sa Bagtas, doon sa Carissa Homes subdivision. So pumupunta ako dito kaysa doon. Pag high blood ako, nahihirapan akong umihi. Kasi nga nakikita nga nila ako dito na lahat ng reaction ng katawan ko nakikita nila. Kaya itong mga putang inan to, hindi ko alam na kung anong balak. Kasi nga pag nagawa nila na kunyari na ano ba tawag dito, kung ma-stroke tayo, kung ano man ang mangyari sa atin, tawag nito, mahahawakan nila ako sa leg. Makuha nyo. O kung ano man mangyari, kunyari pinatulang ko yung putang inang yun doon sa Bagtas, dito sila Michael at Malen, yung laging nag-aabang sa akin doon. O kung magkagulo man, mapapalayas ako doon kasi nga may usapan na dito sa barangay ng Bagtas yata, kausap ng mga mayor o congressman o governor, putang ina, nababalik ta rin nga nila ako dahil nga dito sa putang inang iglesyang to. At yun nga gusto ng suporta ng mga putang inang politikong to, yung mga politikong umaasa dito sa mga iglesyang to. Dahil nga pag kung ambisyoso ka, kung isa kang kapitan, ambisyoso kang putang ina ka, kumapit ka sa mga iglesia. O baka malay mo maging senador ka balang araw. Ganun lang yun eh. Ito hindi.
So, malaking bagay sa kanila yung pagpapaipit sa akin dito, yung mga ginagawa ng mga gagong yan. Dahil nga tayo yung pinakamalakas sa mga lahat ng diskusyon tungkol sa Diyos at relihiyon. So, bali-balita lang tayo dito habang nagsashot tayo. At kanina naubusan ako ng tubig. So, baba ako doon. Baba ako sa layo. Hindi naman masyado malayo. Yung init. Napakainit. Dati itong Rincon, wala akong bike noon. Araw-araw kong nilalakad dyan. Takin mo, araw-araw akong naglalakad dyan. Yung tatay ko, hindi ako binigyan ng bike o motor nung panahon na yon. 2 buwan yun. Talagang ginagot, tinarantado nila ako nung panahon na yon, na talagang pinahirapan nila akong putang ina. Dahil nga dito sa merong mga bagay dito na hindi ko alam na pinagkakasunduan nila. So dito nga, nung kumuha ako ng tubig sa ibaba, doon sa tropa, kasi yung tropa doon sa ibaba, mga tropa ko din pala, yung tropa niya doon sa Tropang Santol. Mga kaibigan, mga kababata din pala. So parang naging kabiruan ko dito. So humingi ako doon ng tubig. Tapos may narinig ako, may kasama pala. Parang dito sa bunga, para bang tinatakot o parang ginugulat na ano. Hindi ko alam kung sino kaaway ko dito sa bunga, pero putang ina. Mag-ingat-ingat ka, putang ina ka. Alam nyo, itong bunga kasi, dito sa may Pasong Kawayan, bunga. Halos dito hindi kami nagkakalayo rito sa bunga. So nung time na panahon na to, madaming nahalo dito sa amin dito. May mga dayo na humalo na hindi namin alam. So mag-ingat-ingat kayo sa mga ganung bagay. Kasi nga sabi ko sa inyo na kung paano sinakop ng mga Muslim yung mga UK, at kita mo pati yung naging gobernador, mga taga-ibang bayan na naging gobernador sa kanila, naging mayor, so mag-iingat kayo dun sa mga, hindi ko naman sinabi na against tayo sa mga ganung bagay, pero mag-iingat kayo kasi nakakatakot yung bagay na gano'n, na bigla ka na lang masasakop na hindi mo alam. Babasag na yata ako dito. So kagabi nga pala, naka-tune in ako sa Jam 88.3. So tarantado tong mga DJ na to. Ginagago ako maigis. So nirecord ko kagabi, nandun lang sa Messenger yung mga voice recording. Na pinasa ko doon sa mga DJ, sa mga ano. So sila lang ang magkukwento sa inyo. Kwento ko lang dito na yung ginagago ko kagabi. So tuwing time na kakain na ako, kunyari mag-uumpisa na akong kumain, kung ano yung ginawa sa akin dito ng putang adin ba to, yung dating mga taga-Samar na nagtanim dito. So nitong panahon na to, nitong time na to, pag kakain ako, may nag-aabang sa akin.
bago ako kumain, kunyari, kasi pinag-aaralan nga nila ako, monitored ako dito. Bago ako kumain, nakaabang na sila. So before ako kakain, so pag yung time na kakain na ako, yung kakain na tayo, doon sila titira. So nung kumakain ako dito, yung dyan na 80.3, ginagago ko. Kasi nga alam ko kasi na nakikita nila ako, nakikita nila yung reaksyon ng katawan ko. So binalita ko yun sa, inuulit ko lang yung kinuwento ko kagabi, binalita ko yun sa messenger, nandun sa mga messenger. So kaya ako naka-tune in sa 88.3 kasi mahilig tayo sa banda nung time. So, mapapakwento lang tayo. Kasi nga may narinig ako rito na may ninakaw sa mga composition ko. Nung time na nandun ako sa Mindanao, na may kinompose ako doon na fairy tales. So laro-laro lang, libangan ko lang. Tune-tune lang ako, tapos bagsakan lang. So may narinig ako ninakaw daw. So yung isang kanta kasi pagka yan na naging boom sa isang lugar o sa isang bansa, sa isang kunyari naging sumikat, milyon yung equivalent ng isang kantang yun. So kunyari yung kanta ng Narda, ng Kamikasi, kanta ng yung basta tumatak sa Pilipino, tumatak sa tao yung kantang yun, milyon ang katumbas na value nun. Tandaan nyo. So kasi nung kabataan ko noon, 16 years old yata ako noon, 15 years old, mga 15 years old yata ako, 16, ganun. Tumugtog na ako, kami ng mga tropa dyan sa Club Dread. Alam na lahat ng mga banda yan dyan sa Quezon City. Pati dito sa Cavite, sikat na sikat yung Club Dread. Napapanood nila yan sa Channel 13. Kasi tuwing may jam doon, magsho-show doon yung mga sikat na banda, katulad ng mga Wolfgang, mga Eraserhead, Bamboo. So yung nababalita ko nga doon, mga Eraserhead doon, binabato daw. Pati River Maya kasi nga parang love song kasi sila yung medyo, ang Club Dread kasi is grudge. Yung talagang growl na rah rah, ganun yung rock-rockan doon. So nung time na nandun ako sa Camp Aguinaldo, niyaya ako ng tropa doon na kasi nga may alam tayo sa gitara, may alam mo lang yung power chords, yung mga power chords, okay na yan. Salya ka na, punta na tayo doon, okay na yan. Basta mapaingay mo yung gitara mo. So kwento ko lang sa inyo, nung nandun ako sa Alberto, studio yon na praktisan ng mga banda. So hindi mailalayo yung mga parokya ni Edgar, mga sikat na banda. Hindi ko alam kung si Eli Bundia kung doon din nagpa-practice noon or mga River Maya, hindi ko alam. Kasi maraming sikat na banda nagpa-practice sa Alberto, doon sa Alberto studio. So ang tagal namin doon, siguro mga ilang araw practice kami doon. So nung time na si Alberto nagpa-show sa Club Dread, naimbitahan yung mga lahat ng tumutugtog sa Alberto studio mag-show sa Club Dread. So kami mga tanga, kasi tanga kami sa mga banda eh. Yung siyempre mga beginner ba, yung mga hilig lang, mga fresh na basta maka-rock and roll ka lang. So natautuwa ako nung time na yon na ang kasabayan namin noon, mga Sky Church, meron pa kaming placards noon eh. Nakasulat yung pangalan ng banda namin. Black Rose yung pangalan ng banda namin noon. Black Rose, mga 15 years old yata kami, 16. Hindi ko matandaan.
So maliliit pa kami noon, mga teenager. Ang kasabayan namin mga halos mga matatanda na, tapos mga talagang talented talagang mga uso na noon yung mga rap metal. Bago pa sumikat ang Limp Bizkit, umuso na yung mga rap metal. No? So, ang gagaling. Sabi ko sa inyo, mga kaidara namin, grabing galing. So, inggit na inggit kami, pero nakakatuwa yung mga banda na pinupush ka na, hoy, andito lang kami, walang bagsakan dito. Sige, tugtog kayo. Kahit wala sa tono yung tinutugtog namin. Hey! Ganun lang sila. Hey! Basta jam lang sila. So nakakatuwa yung ganun. So hindi yung time na ganito na iba na yung genre ngayon natin dito na ganitong panahon. So kaya ako naikwento to kasi nga naririnig ko yung mga composition ko, katulad ng Munting Pag-ibig and Fairy Tales. May kumokopya daw sa akin, may nagnakaw daw kasi yung once na yung isang kanta na kinanya mo na hindi sa'yo, hanggat hindi mo yun napapatatakan sa meron yun yung pasisild mo na para matatakan na yung kantang yun is sa'yo. So wag naman makapal ang mukha nyo, oy sa akin yan, ginawa ko yan. So yung kantang yun is part ng parang may halong mga John Mayer, Jack Johnson, and Jason Mraz. Parang ganun lang ang mga tugtugan natin, tsaka na tayo mag rock and roll. So madami kasi yung importante doon na bagay, na lalo na yung fairy tale na ginawa ko. So yung kumbaga parang genius type na ganito yung tonation, yung hey lady, would you come to me, I want you to see my magic tree, don't pick on an apple, you might get sleep, you better ride on my carpet and dance with me, do 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 do. So yung fairy tales na kinanta ko, yung kinumpose ko, is part of mga fairy tale stories. So mga Snow White, yung katulad don't pick on an apple, you might get sleep. So party ni Snow White yun. So you better ride on my carpet and dance with me. So yung sa may carpet naman, it's part of Aladdin na fairy tales na stories. So madaming stories doon na pinagdugtong-dugtong kung paano ko binuo yung isang fairy tale na yun, na stories. Napakaganda ng kantang yun, na parang mga Jack Johnson ng mga datingan. So tangina mo, napakakapal naman ng mukha mo kung nanakawin mo sa akin yun. So nakakatuwa na may kumakanta ng kanta natin na ginawa ni Jan na, so ang layo na natin, nasa gospel tayo. So naikwento ko lang sa inyo kasi nga baka may lumabas dyan, kanya daw kapal ng mukha mo, akin yan, ginawa ko yan. So bago ka makagawa kasi ng kanta, kailangan malawak yung kaalaman mo. So marami dito kasi, so dito nga marami tayong mga singer dito mga artists natin, pero they cannot compose a composition, meron silang taga-compose ng kanta. Marami tayong artist dito na puro revive na lang, naririnig ko sa radyo, ba't ganun? Puro revival na lang ng mga alternative OPM noon, wala na yung mga original talagang kanta na sila ang kumanta. Kasi nga kailangan mo ng widower, na kumbaga sa isang gitarista ka, magiging widower ka, yung nag-widow ka. So yung widower kasi, na mas magaling ang widower sa mga bumabasa ng mga notes. Kasi silang mga widower, kahit walang notes, kaya nilang tumugtog. Nakuha nyo? Yun yung turo sa akin ng mga taga-kampo, na
na dating banda, si Sergeant Magdangal. Mas magaling yung mga widower kaysa sa mga bumabasa ng notes. So marami pa ako maikukwento sa inyo. Na kagabi nga buwisit ako, binabattery pa ako ng Jam 88.3 kasi nga naka-live sila sa Facebook. So sabi ko sa Messenger, "Hoy, tingnan nyo nga sa Facebook, panoorin nyo nga, naka-live sila doon. Tingnan nyo kung ano ginagawa." Kasi nga ginagago ako kasi kagabi kumakain ako, nguya daw ako ng nguya. Eh di nakikita nila yung reaction ng katawan ko, nabubuwisit ako kasi pag kakakain ako, inaabangan ako ng mga gagong to. So ganun lang, naka-team, alam nyo yung mga ganung bagay na yung mga ganung bagay kasi ang hirap na kita mo, napaka-ordinaryong tao natin. Kita mo napakasimpleng tao natin dito. So sobrang simple nga, putang na, ang daming dumudurog sa atin. So, hindi naman tayo ganun na basta-basta na lang. Kita mo pati baka maradyo, at sasabihin ng mga gagon to na babaliwin ng mga gagundo. Nasasabihin palalabasin tayo si Raulo dito sa Cavite. Pakyo kayo. So masarap sana na ang sarap ng mangarap nung dati nung bata pa kami na yun talaga yung gusto ko, yung banda na magko-composition, magano. Wala tayo. Hirap lang tayo, kombulata lang ang kaya natin gawin. So dati nung nandun ako sa Caloocan, may nag-produce ng gamit namin. Pinroducean talaga kami ng gamit. Kaso yung mga kinuha kong mga tao, na mga tropa ko, yung mga walang alam, awit, ako lang ang may alam. So hindi sila nakakatugtog pag wala ako. Kasi nga kung ano lang yung uso sa kanila, kasi nga mayayaman sila eh. Kung ano lang yung uso sa kanila, ganun lang. Sa akin, kailangan ko magtrabaho, hindi ako pwedeng hindi magtatrabaho kasi kailangan ko rin ng may panggastos ako. So, sarap nung, pero nung time na nandito na tayo napasok tayo ng alanganin talaga. Mas pipiliin ko na to, kahit magdigtigan tayo, kasi kung kayo ang tatanungin ko, kung kayo tatanungin ko, ano ba ang pinakamahalaga sa buong mundo? Ano ba ang pinakamahalaga na bagay? Ito ba yung ginawa ni Manny Pacquiao? Ito ba yung ginawa ni Catriona Gray? Ito ba yung ginawa ng karangalan ng Pilipinas? Ano ba ang pinakamagandang karangalan sa Pilipinas? Wag niyo akong dadalhan ng mga medal niyo. Wag niyo akong dadalhan ng mga trophy niyo. Baka ipalo ko pa yan sa mukha nyo. Hindi yan nakakain. Hindi yan nakakapagpayaman ng bansa, mga gago. Ano ba ang tunay na pwedeng magpayaman sa bansa? Ano ang tunay na pwedeng ikaunlad ng bansa natin? Kung tatanungin ko kayo. Ngayon maraming siraulo dito na gusto kong gawing siraulo, gawing baliw na mga putang inang to. Ito ngang may pinagkakasunduan nila dito sa Cavite. So ano bang kailangan nating gawin sa mga gagong to? Napakatagal na. So ilang taon na yan na pinatatakbo. So pagka napasok ka sa mga ganyang grupo, ako nga bakit nga ba totoo lang, yung time na yung nandun pa ako sa tatay ko, lagi akong inaaya magpabautismo daw ako. Ayoko. Sabi ko nga may oras para doon. So sa kakaipit nila sa akin, putang ina,
para nga maipit nila ako, mapunta ako sa kanila. Eto ang nangyari. Pinasakay ako, pinakagat ako. Kung ano-ano ako nakwento sa akin ng tatay ko tungkol sa mga iglesia, sa mga away-away diyan. Kasi siyempre nanonood din ako ng TV, yung mga kaaway-away nilang iglesia. So doon ko nakita na akala ko noon na petting ano lang, yung mga lokohan lang. So hindi pala, sobrang serious pala yung mga gagong to. Kasi alam nyo kung bakit. Nakita nyo naman yung epekto kung paano nila pinatakbo yung bansa. Nakita nyo yung epekto kung paano nila pinapatay yung mga taong hindi kanila. Nakita nyo yung epekto kung wala kang alam sa isang lugar kung paano sila gumagalaw. Makikita nyo yung epekto kung paano nila sinasakop, ginagawang tineterrorize ang isang lugar. Dito pa lang sa Cavite makikita mo na. So hawa ka ng mga politiko dito, hahawa ka ng kung sino-sino. Katulad ng ginawa ng Muslim sa UK. Gawin kitang mayor, gawin kitang gobernador. Ikaw ngayon ang pagagalawin ko dito. Napakasimple, di ba? Ngayon kung may utak ka, kayong mga Caviteño, kung may utak kayo dito sa bansa, ano ba ang pinakamaganda nyong gawin? Sa tingin nyo? Kasi hindi ako pumapayag ng ganun eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, papapatay ko kayo. Kung dumating ang panahon na mawala ako dito, mawala man ako, hindi ako titigil. Tinitimbre ko na yun, ay papapatay ko kayong lahat. Tandaan nyo sinabi. Kung sino man kayo. Yun ang promise ko eh. Dahil sino ba ang nagbigay sa inyo ng totoo? Kanino kayo maniniwala? Sino ang totoo sa lahat ng mga nagturo sa inyo? Sa lahat ng mga nagbigay ng katotohanan dito. Sino ang pinakatotoo na nagbigay ng katotohanan sa buong bansa at sa buong mundo? So yun lang ang request ko. Na in case kung ano mang mangyari sa atin dito, mawala man tayo, tuloy-tuloy yun. Katulad nung pinagkasunduan ko, ginawa akong testamento doon sa sinulat ko, tapos yung ginawa kong video sa YouTube, ganun na mangyayari. Na kahit mawala ako, tuloy-tuloy yun. Sa lahat ng followers ni Jan Jan, kung mawala man tayo, lahat yun tuloy-tuloy. Papatayin nyo sila, tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong titigil kung gusto nyo ng katotohanan sa bansa. Huwag nyo titigilan. Papatayin nyo sila. Tandaan nyo sinabi ko. Dahil pag hindi nyo ginawa, lalo kayo magkakagulo. Tandaan nyo sinabi ko. Ngayon pa lang nakikita nyo kung ano yung mga ginagawa nila. Na wala pa tayong hawak ng kapangyarihan ngayon. Kung tutusin, meron na tayong hawak. Ang problema, wala tayong pera. Kasi kung may pera tayo, pwede na tayong umiskierda. Pwede na tayong lumipad kahit saan. Kaya lang naman tayo iniipid kasi nga wala tayong bahay, wala tayong masilungan, wala tayong mapuntahan. So kung may pera tayo, pwede na tayo makalipad kahit saan. Diba? Totoo hindi? Ako lang naman ang hinahabol nila. Wala nang iba. Kasi nga, ba't sila hahabol kay Jan Jan? Ano bang importante kay Jan Jan? Yun ang sinasabi ko sa inyo.
Nagagawin yung lahat ng sinasabi ko. Na kailangan yung patayin yung mga demonyo niya. Tandaan yung sinabi ko. May tagabantay ako dito. Naka night shift yata itong mga gagong to. Tapos may day shift din yata sila. May pang araw, may pang gabi. Alam nga namang dire-diretso yan. Mga putang ina yung mga gagong yan. Daig pa yata nakasabo niya kung dire-diretso yan. Hindi ko kilala yan mga gagong yan. Nandito sa bukid. So yun lang sasabihin ko sa inyo. Kasi may tinakda ang Diyos na judgment. May tinakda ang Diyos ng paghukom. Hindi pwedeng hindi mangyari yun kasi. Kaya nga ayon sa pahayag ng 14:7, 14:7 pahayag na dumadating ang paghatol. Sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa. So pag hindi mo sinamba yung gumawa ng langit at ng lupa, ano ang kahatulan? May hatulan Diyos kung sino ang hindi paghahariin ng Diyos dito. Ganun lang naman yun eh. Nakuha nyo? So kung gusto nyo maging tahimik ang isang lugar, gagawin nyo ang pinagagawa ko sa inyo. Kasi kung mga putang ng iglesia maghahari dito, putang ina, gulo ang mangyayari dito. Walang katotohanan ng lahat ng mga palabas dito. Tandaan nyo sinabi ko. Napakaraming buhay ang nagbuwis, pinatay ng mga putang inando. Na ginawang na konting bla 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 lang ng mga artista, ng mga commentator na wala na. Nawala ka na sa ere. Totoo hindi? So ganun sila dumaya. So sa akin naman hindi ko na yung kawalan. So kung di tayo kung malis man tayo dito, hindi. Kung kilalanin man tayo, hindi. Hindi ko yung kawalan, putang ina nyo. Wala akong pakialam. Kawalan ko ba yun? Never. Putang ina. Kaya nga habol ng habol sila eh. Mga mukhang abnoy dito sa bukid. Pagpunta kayo sa bukid, makikita nyo sila. Punta kayo dito, Rincon, Bungatan sa Cavite. Para malaman nyo kung totoo yung sinasabi ko. Kasi mahirap yung magsasalita tayo na walang ebidensya. Totoo. Totoo ba? Hindi. So ganito tayo ginawang tarantado ng putang inan to. Na halos lahat ng mga tao dito, kinuntsaba nila. Dahil nga hawak nila mga leader ng mga Cavite. Hawak nila ang mga network TV, hawak nila ang mga taga-radyo. So napakatibay, no? Tibay. Kung makakapunta lang ako kahit sa dalampasigan ng US, sisiguraduhin ko na may magpapasundo sa akin doon. Kahit doon lang sa tabi ng Amerika, sisiguraduhin ko may susundo sa akin doon. Ganong kahalaga sa kanila yun. Hindi ko naman napakaswerte nyo nga na nandito pa ako sa Cavite. Kapag dumating ang araw, tignan natin. Kaya nga sabi ko, wag nyong gagamitin yung pangalan ko. Wag nyong gagamitin ang pangalan ko. Dahil ano bang meron sa pangalan ko na isinulat ko sa kasaysayan? Diba? Ganun kasimple yun.
Kaya gagawin nyo yung mga pinagagawa ko sa inyo. Pag hindi nyo yung ginawa, wala kayong makukuhang kapangyarihan kahit kapiraso. I told ya. Totoo hindi. Totoo ba yung sinasabi ko? Hindi. Dahil sisiguraduhin kong ikakahiya ko kayo, ibabagsak ko kayo, gagawin ko kayong trapo. Tandaan nyo sinabi. Papatayin nyo sila, tandaan nyo sinabi ko. Okay. Medyo napasarap yung ano natin kain dito. Nakaplasong shot mo lang no. Kasi ang init dito. Hindi ko alam kung merong naghahalo dito ng ano eh. Yung date rape drug. Yung DRD, date rape drug. Mas malala pa yun sa shabu. So, colorless, tasteless, odorless. Kaya hindi mo alam kung nahaluan yung tubig mo o hindi. Kung hinahaluan yung tubig mo o hindi. So malalaman mo yun pag may itines ka, tinetest pa yun. So hindi ko, dati kasi ginawa na sa akin yan. Nababalitaan ko doon sa San Juan. Kasi iniiwanan ko yung mga tubig ko rito. Yung mga inumin kong tubig dito. Baka ako nilalason ako ng mga putang inon to. Kasi nahihirapan ako matulog sa gabi. Kasi pag ako natutulog, basta once na inantok ako, baka katulog na agad ako. Pero parang merong something na naman yata na ginagawa itong mga putang inan to dito. Hindi ko alam kung kaninong tao itong mga putang inan to. Ito na andito sa bunga. So kayo na bahala. This is John Salgado nga pala. Kahit hindi mo na ako makakilala, napakaswerte mo kung nakita mo pa ako at nakilala mo pa ako. Kasi pagdating ng araw, wala na magsasabi nun sa'yo. So, this is John Salgado, yung creator ng The Rock of Jesus Christ. Yung nagpatumba lang naman ng lahat ng mga aral ng mga gagong iglesia. Pati mga dating daan. Lahat sila. Mga mukhang tanga, pati mga Katoliko, born again, whatever. Wala akong pakialam eh. Ganun nga ako eh, di ba? So, next time daw lang ulit. God bless sa inyo.